Magandang araw sa inyo lahat mga bata. Ako nga pala si Binibining Erlini G. Carpava. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, may mga alituntunin tayong dapat sundin. Una ay umupo lamang na mabuti at subukang huwag gumawa ng kahit anong walang kinalaman sa ating aralin. Pangalawa ay makinig ng mabuti at subukang makibahagi sa ating mga aralin ngayong araw. At pangatlo ay huwag maingay at huwag mahiyang magtanong kung may mga hindi malinaw at kalituhan sa ating aralin. So ngayon, may papakita akong larawan sa inyo. So ano ang makikita niyo sa larawan? Ano ba? Ano ang nakagawa? Pamilya na masaya at kumakain. So sa inyong tahanan, sino ang mga kasama sa inyong bahay? Pamilya? Mama niyo at papa at kapatid. At ngayon naman ay ang ating tatalakayin ay sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Pakikilahok, pagpapatatag. So sa inyong palagay, para sa inyo ang pakikilahok? Ano ang naintindihan nyo sa pakikilahok na ang salita? Pakikipag-komunikasyon sa pamilya at kaibigan. So, paano kayo makikipag-komunikasyon sa inyong kaibigan? Sa pamamagitan ng paglalaro, ano pa? Pagkwentuhan. So, sa pagpapatatag, sa pamilya ay kailangan na matatag ang pamilya. So, ano ang dapat natin gawin para mas mapatatag ang ating pamilya? So, kailangan may mabuti kayo komunikasyon sa inyong mga magulang. Ano pa? Hindi kayo dapat mag-aaway sa inyong mga kapatid. At kailangan magalang kayo sa inyong mga magulang at nakakatanda. Mahusay. Ngayon naman ay may kwento tayong dapat basahin. So, magbabasa niyo ba mga bata? Sige, basahin. Ang kahanap makalat. Umuwi si Nathan mula sa paaralan. Narito na po ako sa lamig habang papasok sa silwan. Walang sagot, tahimik ang lahat. Nagpunta si Nathan sa sala. Nariyan po ba kayo? Aninihaw at walang sumagot sa tanong niya. Ngunit nakita niya na makalat ang sala. May mga nakaputay na papel sa mesa. May pangkulay sa upuan at kung ano-ano. Tapos na ba? Sunod ay nagpas sa kusina. Nariyan po ba kayo? Ayan, ngunit nakita niya na makalat sa kusina. Tambak ang magpasay na kagat. Magkagat ang nagkalagan ang sibuyas at magtuturo at tubig sa gripo. Panghuli ay nagpunta si Nathan sa kwarto. Nariyan po ba kayo? Anya, subalit wala pa rin sumagot sa tanong niya. Sa halip, nakita ni Nathan na makalat sa kwarto. Nakapatong sa higaan ang mga bagong nilabhang damit. May mga pinagkubaran din ng t-shirt at shorts sa sulok. At may mga diaper at pulbo pa ng gata sa sahig. Naku, umalis yata sila, sabi ni Nathan sa sarili. At ang kalat ng bahay namin. Ano kaya ang dapat kong gawin para maging malinis ang tahanan? Tanong niya. Tulungan natin si Nathan. So, may tanong ako sa inyo. Batay sa inyong ginawa sa inyong tahanan upang makilahok sa mga gawain, ano pa kaya ang mga dapat na gawin ni Nathan? So, ano ang dapat gawin ni Nathan para mapanatiling malinis ang kanilang tahanan?
pa? Magparadilihi. Malinis ang tahanan at paligid. Mahusay. Ano pa? Dapat itapon ang mga basura sa basurahan. So may tatlong aralin tayo ngayon na gagawin. Panuto para sa gawain 1. Isulat ang check kapag kaya mong gawin ang gawain sa tahanan. Pangalawa, isulat ang bilog kapag kaya mong gawin ang gawain sa tahanan, ngunit may tulong mula sa iba. Pangatlo, isulat ang X kapag hindi mo kayang gawin ang gawain sa tahanan. So, bibigyan kayo ng 1 minuto para tapusin ang gawain. Tapos na ba? Tapos na? Pagsabi naman kayo kung tapos na naman. Tapos na? Pasayin na. So ngayon naman ay dadako na naman tayo sa ating susunod na gawain. So, ang gawain natin ngayon ay kailangan nyo iguhit ang inyong family role. So, ano ang natungkulan nyo sa inyong pamilya? Kung sa inyong pamilya, ikaw ba ang manghod? O ikaw ba ang magulang? O sa inyong nakatungkulan sa inyong pamilya? So, iguhit ang inyo at tatawag ako ng isa na magpresentante sa harap. Malinaw ba mga bata? Yes. Okay. So, iguhit nyo lang kung ano ang katungkulan niyo sa pamilya ko. Kung
matuloy ka daw ito na. Tawag mo isa ha, nga magpanis ko ba nga. Sige, pag-draw lang mo isa. Naintindihan, di ba? Hindi. So, bubuhin nyo lang kung ano ang magtutulan nyo, kung kayo ba ang magulang, or ano ang magtutulan nyo sa inyong tahanan. Ikaw ba ang tanang manghod? Ikaw ba ang tanang? Naintindihan nyo ba? Sige. At pagkatapos mga bata ay tatawag ako ng isa dito sa harap na mag-presenta. Tapos na ba mga bata? Tapos na kayo, tawag ako ng isa na magpresenta dito sa harap. Sino ang natapos na? Okay, mga bata, ipasa niyo yung mga papel.
Gino ay magpresenta ng kanyang gawa. Makinig ng mabuti. Ako po ang ikalawang magulang. Ang aking ako ang ikalawang magulang. Ang aking ako ang aking mga bago kaway. Sige, palakpakan natin si Gino. Sino naman ang gusto magpresenta? Okay, wala na. Asan din yung mga papel, class? So ngayon naman ay meron tayong paglalapat at paglalahat. So may katanungan ako. Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makatugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pakikiisa sa tahanan? So una, nagprito ng isda ngunit naubusan ng mantika. So kapag naubusan ng mantika sa iyong bahay at nagluluto kayo, ano yung gagawin? So gusto ko si Gino na tumayo. Bumili. Ano pa? Anong mga dapat ninyong gawin kapag naubusan kayo ng mantika sa bahay? Pwede naman tayo manghiram sa ating kapit bahay. Very good. Palakpakan natin ang bawat isa. So, pangalawa, naglalaba ngunit walang mapagsagitan ng damit. So, ano ang inyong gagawin kapag wala kayong masagitan ng damit? Dito mayo. Manghiram. Manghiram. Palakpakan natin siya. Ano pa ang dapat natin gawin para malutas ang ating problema? Manghiram. So, maghanap ng mapagsagitan ng damit. Okay. Ang pangatlo ay nagawalis ngunit walang mapagtapunan ng basura. So, ano naman ang ating gagawin kapag wala tayong matapunan ng basura? Isulot sa silupin. Ano pa? Magbanga para dito na ito ibot ang atong basura. Very good. Clap your hands. So, next. So, ngayon naman ay tadako naman tayo sa ating gawain ito. So, ang inyong gagawin ay unan ang patlang ng gawain sa loob ng tahanan ng inyong nais na gampanan. Ibahagi sa klase kung bakit nais mong gawin ang gawain kapag natawag ng guro ng iyong pangalan. Magsabi lamang kayo kapag tapos na kayo mag
Tapos na ba? Pasan niyo yung mga papel kung tapos ito. So ngayon naman sa mga bata ay may babasahin ako. Dapat makinig kayo. Dahil pagkatapos ay may mga katanungan ako. Okay. Ang sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya ay tumutukoy sa mga personal na paraan kung paano nakikibahagi ang isang tao sa mga gawain, responsibilidad at relasyon sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang kontribusyon batay sa kanilang kakayahan, edad at sitwasyon. Hindi pare-pareho ang paraan ng pakikilahok, ngunit lahat ay mahalaga upang mapanatili ang maayos at masayang samahan sa pamilya. Isa sa mga paraan ng pakikilahok ay pagtulong sa gawaing bahay. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, at pag-aayos ng sariling gamit at pagtulong sa pagluluto. Sa ganitong paraan, natututo ang isang tao ng responsibilidad at napapakita niya ang kanyang malasakit sa pamilya. Kahit maliit na gawain ay may malaking ambag sa kabuuang kaayusan ng tahanan. Ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang ay isa ring mahalagang paraan ng pakikilahok. Maaaring ipakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa magulang, paggalang sa nakakatanda, at pagiging mabuti sa kapatid. Ang simpleng pagsasabi ng salamat at po at opo ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya at nagpapatibay ng samahan. Ang sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa, pagmamahalan at kaayusan sa tahanan. Kapag ang bawat isa ay aktibong nakikilahok, nagiging mas matibay ang pundasyon ng pamilya. Ito rin ay nagsisilbing pagsasanay sa pagiging responsable at mabuting mamamayan sa hinaharap. So, nakikinig pa kayo mga bata? Opo. Okay, very good. So, may mga katanungan ako. Una, ano ang ibig sabihin ng pakikilahok sa pamilya? Sino ang gustong sumagot? Anong ibig sabihin ng pakikilahok sa pamilya? Okay? Gusto kong si Geno ay sumagot sa aking katanungan. Ano ang ibig sabihin ng pakikilahok sa pamilya? Ng pakikipag-komunikasyon sa kasabungan. Para makatulong o para makatulong. O, sino pa ang gustong sumagot? Wala na? Sige. Tutungo tayo sa ikalawa. Ano ang isang gawaing bahay na madalas mong ginagawa? So, ano man ang mga madalas niyong ginagawa sa bahay? Paglilinis. Ano pa? Paghugas na pinggan. Ano pa ang madalas niyong gawin? Pagluluto. So, ngayon naman ay
huli tayong gagawin. So, basahin ang panuto mga bata. Batay sa mga Asay sa mga solusyon na sa ibabaw, pumili ng isa na sa iyong palagay ay nararapat mong gawin. Mga gaya ng piling ng iyong Okay. Naintindihan niyo ba? Okay, pumili lang kayo ng isa na gusto niyo sagutan. Ito bang una, dalawa, or pangatlo? Malinaw ba mga bata? Sa ba kayo? Di pasa niya. Okay mga bata, may naintindihan pa kayo sa ating aralin ngayon? Ano ang mga naintindihan nyo? Ang pagtulong sa pamilya sa pamamagitan ng paglilinis, pagluluto, hugas ng pinggan. Okay, palakpakan natin ang bawat isa. Okay, paalam ng mga bata. Alam ko at salam.